Upang lubos na mailarawan ang pagkilos ng isang sistema, kailangan nating isaalang-alang ang average location ng kabuuang mass ng sistemang ito. Ang konseptong ito ay ang center of mass. Sa tulong ng konseptong ito, lalo nating mauunawaan ang mga prinsipyo sa conservation of linear momentum. Ang sistema ay maaaring mga particles o kaya naman na extended o continuous object gaya ng wrench na ito. The center of mass is a point that represents the average location for the total mass of a system. Sa wrench na ito ay narito ang center of mass na kung saan nakatuon ang average location para sa kabuuang mass ng wrench. Kung ihahagis natin ang wrench, ito ay kikilos sa pinagsamang translational at rotational motion. Subalit pansinin natin ang pagkilos ng center of mass ng wrench. Ang center of mass ay kumikilos sa parabolic path kahit na ito ay umiikot sa ere. Gamitin naman natin ang rod na ito bilang isang sistema. Tukuyin natin ang location ng center of mass nito. Kung magbibigay tayo ng force sa gawing itaas ng center of mass, ang sistema ay iikot clockwise. Kung magbibigay naman tayo ng force sa gawing ibaba ng center of mass, ang sistema naman ay iikot counterclockwise. At kung sa gawing center of mass tayo magbibigay ng force, ang sistema ay hindi iikot kundi ito ay gagalaw patungo sa direksyon ng force. Kung ang sistema naman ay dalawang particles, ang center of mass ng dalawang particles na nasa x-axis ay matatagpuan sa pagitan ng mga particles. Mas malapit ang center of mass sa mas mabigat na particle. Halimbawa ay mas mabigat ang mass 2 kesa sa mass 1. Ang center of mass ay malapit sa mass 2. Para matukoy ang lokasyon ng center of mass, gagamitin natin ang x sub 1 para sa layo ng m sub 1 sa origin, x sub 2 para naman sa layo ng m sub 2 sa origin, at x sub cm para naman sa layo ng center of mass mula sa origin. Ang x sub cm ay equal sa m sub 1 times x sub 1 plus m sub 2 times x sub 2 over m sub 1 plus m sub 2. Equal din sa m sub 1 times x sub 1 plus m sub 2 times x sub 2 over big letter M. Ang malaking titik M ay ang kabuuang mass ng sistema. Ito ay ang center of mass ng dalawang particles. Paano naman kung tatlong particles o higit pa ang bumubuo sa isang sistema? Ang x sub cm ay equal sa m sub 1 times x sub 1 plus m sub 2 times x sub 2 plus m sub 3 times x sub 3 so on hanggang m sub n times x sub n over m sub 1 plus m sub 2 plus m sub 3 so on hanggang m sub n. Yan ay equal sa summation from I of m sub I times x sub I over m. At yan ay 1 over m times summation from I of m sub I x sub I. Ang center of mass naman ng sistema na mayroong maraming particles na may mass sa tatlong dimension. Nakuha na natin ang para sa x dimension. X sub cm equals 1 over m times summation from I of m sub I times x sub I. Ganoon din ang para sa y at z dimensions. Y sub cm equals 1 over m times summation from I of m sub I times y sub I, at z sub cm equals 1 over m times summation from I of m sub I times z sub I. Ang lokasyon ng center of mass
sa tatlong dimension sa position vector nito na r sub cm ay equal sa x sub cmi plus y sub cmj plus z sub cmk. Isa-substitute natin ang formula para sa x sub cm, y sub cm at z sub cm. Ang r sub cm ay magiging equal sa 1 over m times summation from I of m sub I times x sub I hat plus 1 over m times summation from I of m sub I times y sub I times j hat plus 1 over m times summation from I of m sub I z sub I k hat. At yan ay equal sa 1 over m times summation from I of m sub I times r sub I. Ang vector r ay equal sa x sub I hat plus y sub I j hat plus z sub I k hat. Halimbawa, a system consists of 3 particles. Find the center of mass of the system. The masses of the particles are m sub 1 equals m sub 2 equals 1.0 kilograms and m sub 3 equals 2.0 kilograms. At ito ang mga posisyon ng tatlong particles sa x and y axis. Ang mga given ay m sub 1 equals 1.0 kg, m sub 2 equals 1.0 kg, m sub 3 equals 2.0 kg, x sub 1 equals 2.0 meters, x sub 2 equals 3.0 meters, x sub 3 equals 0, y sub 1 equals 0, y sub 2 equals 0, at y sub 3 equals 1.0 meter. Kuhanin muna natin ang x sub cm. Ang solution ay x sub cm equals 1 over m times summation from I of m sub I x sub I. Yan ay equal din sa m sub 1 times x sub 1 plus m sub 2 times x sub 2 plus m sub 3 times x sub 3 over m sub 1 plus m sub 2 plus m sub 3. I-substitute natin ang m sub 1, x sub 1, m sub 2, x sub 2, m sub 3, at x sub 3. Ang x sub cm ay equal sa 1.0 kg times 2.0 meters plus 1.0 kg times 3.0 meters plus 2.0 kg times 0 over 1.0 kg plus 1.0 kg plus 2.0 kg. Ang 1.0 kg times 2.0 meters ay equal sa 2.0 kg meters. Ang 1.0 kg times 3.0 meters ay equal sa 3.0 kg meter. Ang 2.0 kg times 0 ay 0. Ang 2.0 kg meter plus 3.0 kg meter ay 5.0 kg meter. Ang 1.0 kg plus 1.0 kg plus 2.0 kg ay equal sa 4.0 kg. Cancelled out ang kilogram over kilogram at ang 5.0 over 4.0 ay 1.25. Kaya ang x sub cm ay 1.3 meters. Kuhanin naman natin ang y sub cm. Ito ay equal sa 1 over m times summation from I of m sub I, y sub I. At ito ay m sub 1, y sub 1 plus m sub 2, y sub 2 plus m sub 3, y sub 3 over m sub 1 plus m sub 2 plus m sub 3. I-substitute natin ang m sub 1, y sub 1, m sub 2, y sub 2, m sub 3, at y sub 3. Ang y sub cm ay 1.0 kg times 0 plus 1.0 kg times 0
plus 2.0 kg times 1.0 meter over 1.0 kg plus 1.0 kg plus 2.0 kg. Ang 1.0 kg times 0 ay 0. Ang 1.0 kg times 0 ay 0 ulit. Ang 2.0 kg times 1.0 meter ay equal sa 2.0 kg meter. Ang 1.0 kg plus 1.0 kg plus 2.0 kg ay equal sa 4.0 kg. Cancelled out ang kilogram over kilogram. At ang 2.0 over 4.0 ay 0.50. Kaya ang y sub cm ay 0.50 meters. At dahil ang value ng x sub cm ay 1.3 meters at ang y sub cm ay 0.50 meters, narito ang posisyon ng center of mass sa graph. Ngayon ay kuhanin na natin ang position vector na r sub cm. At ito ay x sub cmi plus y sub cmj. I-substitute natin ang x sub cm na 1.3 meters at y sub cm na 0.50 meters. Ang position vector r sub cm ay 1.3 meter I plus 0.50 meter j. At yan ay equal sa 1.3 I plus 0.50 j times m. At yan ang layo ng center of mass mula sa origin. Ang center of mass ng sistema ay nasa gawing 1.3 I plus 0.50 j times m. At para naman sa center of mass ng mga extended object katulad ng wrench na ito at ng rod na ito, isipin nating ang extended object ay isang sistema. Ito ay binubuo ng maraming maliliit na mass element. At ang pagitan ng mga elements ay sobrang liit. Kaya ang x-coordinate ng center of mass ay approximately 1 over m times summation from I of x sub I delta m sub I. Ganon din sa y at z coordinate. Kung ang bilang ng elements ay halos umabot sa infinity, ang sukat ng bawat element ay halos aabot sa 0. X sub cm equals limit where delta m sub I approaches 0 of 1 over m times summation from I of x sub I delta m sub I. Papalitan natin ang sum ng integral at yung delta m sub I ng differential element na dm. Kaya magiging x sub cm equals 1 over m integral of x dm. Ganoon din sa y sub cm at z sub cm. Y sub cm equals 1 over m integral of y dm at z sub cm equals 1 over m integral of z dm. Kaya ang vector position ng center of mass ng isang extended object ay vector r sub cm equals 1 over m integral of vector r dm. Halimbawa, gusto nating kuhanin ang center of mass ng uniform rod na ito. Kuhanin natin ang geometry ng uniform rod para malaman natin ang mga variables na ating gagamitin. Ang rod ay nakaayon sa x-axis. Ang haba ng rod ay L. Gagamit tayo ng sobrang liit na bahagi ng rod o element na may sukat na halos aabot sa 0 na dx. At ang mass ng bawat element ay dm. Ang rod ay may linear mass density na mass per unit length ay lambda equals m over L. Ang dm ay equal sa lambda times dx. Ang layo ng dm sa origin ay x at ang length naman ng dm ay dx. Dahil ang rod ay nakaayon sa x-axis, ang y sub cm ay 0 at z sub cm ay 0 din. Makukuha natin ang center of mass gamit ang x sub cm.
x sub cm equals 1 over m integral of x dm. Isa-substitute natin ang lower limit na 0 at upper limit na L. Tapos, isa-substitute naman natin ang value ng dm na lambda dx. Sunod ay mag-i-integrate tayo. Magiging lambda over m at yung integral ng x ay x squared over 2 na may lower limit na 0 at upper limit na L. Dahil 0 naman ang lower limit, isa-substitute na lang natin ang upper limit na L sa x. X sub cm equals lambda over m times L squared over 2. Lambda times L squared ay lambda L squared at m times 2 ay 2m. Kaya ang x sub cm ay equal sa lambda L squared over 2m. Tapos, isa-substitute natin yung value ng lambda na m over L. X sub cm equals m over L times L squared over 2m. Cancelled out ang L over L at m over m. Ang matitira ay L over 2. At ang center of mass ng uniform rod ay sa gawing gitna ng haba ng rod o 1/2 L. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!